Breaking news, Philippine Coast Guard ipinagtanggol mga kalyadong bansa. Ito umano ang pinagbibintangan ng China na ito umano ang umuudyok sa kaguluhan sa West Philippine Sea. Samantala Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakapagbayad ng utang ng Pilipinas. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayon umano sa nakalat nating impormasyon, nananatiling matatag ang ating Philippine Coast Guard sa kanilang paninindigan sa panggigiit sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa China, habang ang una ay nakipag-ugnayan sa mas maraming bansa para sa karagatan capacity building. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, nito lamang nakaraang araw, galit na galit ang bansang China nang makita ang barko ng India at ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nagpapatrolya. At ayon pa nga umano, ang magkasamang nagsasanay ang nagpapatrolya sa West Philippine Sea ng India at ng Pilipinas ay ito ay isang tanda ng pakikipagtulungan nito at pakikipag-ugnayan ng dalawang bansa. Wala itong ibig sabihin, pero bakit ang China? Galit na galit umano ito na hindi naman ito lumalagpas sa teritoryo ng bansang Pilipinas. Nasa loob lang ito ng eksklusibong economic zone ng bansa at hindi naman ito pumapasok sa kanilang mga teritoryo. Bakit galit na galit ang bansang China? Ayon pa nga umano, ang pagtatalo sa maritime ng China at ng Pilipinas ay isang isyu sa pagitan ng dalawang bansa at walang ikatlong partido ang may karapatan na manghimasok. Ayon pa sa bansang China, bilang tugon ipinagtanggol ng ating Philippine Coast Guard na si Gita Rilla ang plano ng Pilipinas na isangkot ang ibang bansa sa militar capacity building sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan ng militar sa iba't ibang bansa. Sumusuporta sa kautusan na nakabatay sa mga patakaran, hindi lamang mapipigilan ng Pilipinas ang demonasyon ng China, ngunit pinipigilan din ang iligal na pambubuli at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Grabe talaga itong China mga kababayan. Pilipinas pa ngayon ang pinagbibintangan na di umano'y nanggugulo sa West Philippine Sea at ang ibang mga bansa at kalyado nito. Ito umano ang umuudyok sa kaguluhan sa West Philippine Sea. Samantala sila naman ang nanghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Hindi naman ang Pilipinas. Makikita naman sa mga video na walang umano ginagawang mali ang bansang Pilipinas. Ito lamang ay paghatid ng mga supply sa Ayungin Shoal para sa BRP Sierra Madre na pilit inaangkin ng bansang China at pilit niya inaalis ang barko na nakagrounded na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon pa nga sa ating mahal na Pangulo, hindi ito hihilain kasi kapag hinila na po ito, malamang ay kukunin na ng bansang China ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Masasakop na ito ng China kapag wala na ang BRP Sierra Madre. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang intensyon ng France na magsagawa ng magkasanim nagpapatrolya sa West Philippine Sea ay hindi lamang nagpapakita ng suporta nito para sa Pilipinas, ngunit pinapatibay din ang aming payag na dumaraming bilang ng mga estado ay naniniwala sa aming legal na suporta sa panggigiit at soberanya at mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kumpara, walang basihan ang tindas line ng China na kanila umano mga teritoryo ang sakop ng kanila tindas line. Sabi talaga ito mga kababayan. Doon ay 9 dash line lamang ang claim ng China pero hindi ito nagtagumpay. Ngayon lumabas na naman ng tindas line ng mapa. Nito lamang 2023 ang bansang China na maraming bansa ang umalma, mga kalapit nito, dahil nasasakop na umano ng China ang kanilang mga teritoryo sa kanilang claim na tindas line. Tayo naman umano sa ating Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gil Gaban na ang ahensya ay kilala ang kahalagahan ng mas malakas na pakikipagtulungan sa mga dayuhan, katapat bilang ang United States, Japan, Australia, Republic of Korea at Germany sa pagbuo ng Philippine Coast Guard at pagiging isang organisasyon ng mundo, class na tagapag-alaga ng dapat. Eto mga kababayan, ang pagtulong ng mga kalyadong bansa sa Pilipinas ay lalo pang mapalakas nito ang ating mga militar at ang ating Armed Forces of the Philippines, lalo na ang presensya natin sa West Philippine Sea. Dahil sa ngayon, ang China ay hindi pumapayag na ibalik ito sa Pilipinas ang inaangkin nito mga teritoryo. Ayon pa nga umano sa bansang China, mas lalo pang igigiit nito ang kanilang mga karapatan, lalo na sa West Philippine Sea
na kanila umano mga teritoryo ang pinapasok ng bansang Pilipinas. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang sinasabi na teritoryo ng China ay napakalayo ito sa kanilang mga teritoryo o sa Hainan. Ngunit napakalapit lang ito sa Palawan. Ayon pa nga umano sa nakalat din nating impormasyon na binabaliktad pa ngayon ng China ang bansang Pilipinas, na Pilipinas umano ang gumugulo sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, naniniwala ka ba sa ginagawa ng China na Pilipinas umano ang gumugulo sa West Philippine Sea, samantala makikita naman sa video na walang umano ginagawa ang bansa? Ito ay tahimik lang. Sila naman ang galit na pinagbobomba ang mga barko ng Pilipinas. At sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala umano ito ginagawa sa bansang Pilipinas. Mas lalo pa naghirap tayong mga Pilipino dahil siya ang naging presidente umano ng bansang Pilipinas. Ito palagi umano ang naririnig natin sa mga kritiko na walang ibang alam kundi siraan ng ating mahal na Pangulo. At ayon pa nga umano sa ibang vlogger na sinisiraan ng ating mahal na Pangulo, gumagamit umano ito ng pulburon ayon naman sa kanila. At ngayon nga lang nitong 2023 December 31, ilalabas umano nito ang actual video na gumagamit umano ng pulburon si Pangulong Ferdinand Marcos. Subalit ngayon, January 1 na, wala pa rin nilalabas na video. Ibig sabihin nito, puro haka-haka at gawa-gawa lamang ang sinasabi ng vlogger na ito. Kaya sa lahat nating mga kababayan, payo ko lang po sa lahat nating mga kababayan dito ngayon na makikinig dito, huwag po tayong maniniwala sa mga paninira at ginagawa ngayon sa ating mahal na Pangulo, dahil sinisira niya ang ating gobyerno. Hindi lang ang ating mahal na Pangulo, kundi buong Pilipinas. Eto mga kababayan, pakinggan natin ito. Wala nga ba umano ginagawa ang ating mahal na Pangulo? Eto, pakinggan natin ito sa isang vlogger na si Palarista. Pangulong Bongbong Marcos, merong gagawin na hindi nagawa ng kahit sinong naging presidente ng Pilipinas. Kilala ang Pilipinas bilang isang bansa na meron ding utang. Nung bumaba si ERAP sa kanyang pwesto, ang iniwan niyang utang kay Gloria Macapagal Arroyo ay 986 billion pesos. At nung si Gloria Macapagal Arroyo naman ang bumaba sa pwesto noong 2010, ang iniwan niyang utang kay Pinoy ay 4.5 trillion pesos. At nung si Pinoy naman ang bumaba sa kanyang pwesto noong 2016, ang iniwan niyang utang kay dating Pangulong Duterte ay 5.9 trillion pesos. At noong 2022, nung si dating Pangulong Duterte naman ang bumaba sa pwesto, ang iniwan niyang utang kay Pangulong Bongbong Marcos ay 12.7 trillion pesos. At ngayon, sa kasalukuyang panahon, noong October lamang, ang kabuuang utang natin ay 14.4 trillion pesos. Ganyan na po kalaki ang utang ng Pilipinas. Subalit ang magandang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, nagbayad siya ng utang na ang Pilipinas sa halagang 1.4 trillion pesos. Good news ito sa buong Pilipinas mga kababayan. Ayan po, patunay na may ginagawa ang ating mahal na Pangulo, nakapagbayad pa ng utang.